Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dula. Love and Memories. Nakilala ko si Melchor sa kaarawan ng aking pinsan na si Kuya Oka at sinabi niya na gusto niyang makipagkaibigan sa akin at sinabi ko na pwede naman pero hindi siya pwedeng dumalaw sa aming bahay kaya nag-usap sila ng kaibigan niya na may pagtingin sa akin kaya sabi ni Melchor gagawa ng paraan para makausap niya ako at minsan sa universidad sinabi ni Ara na may naghahanap sa akin at ay, sandali lang, Bessie, ha? May bibilin muna ako sa kantina. Baka mauubusan tayo ng may merienda natin, eh. Sandali lang, Bessie. sige na. Ayun na si Ara. Ang bilis niya nakarating sa kantina. Pambihira naman siya, oh. Nagutom ka agad. Kunti yata ang kinain niyang kanin kanina. Kaya gutom na naman siya. Baka hindi naman nagustuhan ang ulam nila. Sa bagay, hindi ko rin siya masisisi dahil maliit lang ang sweldo ng kuya niya. At siya lang ang may trabaho. Kaya hati-hati sila sa ulam at sa mga pangangailangan nila sa kanilang bahay. Mabuti na lang at working student siya. Kaya nakakapag-aral. At yung auntie niya ang nagbibigay ng budget niya sa school. Ang mabuti pa, hintayin ko na lang siya dito. Magbabasa muna ako ng aming leksyon. Salamat. At hindi kami naubusan ni Connie. Ito ang aming paborito na merienda dahil mura. Tapos, inom na lang kami ng tubig. Di busog na kami. Ara, buti na lang. Nakita kita dito sa kantina. Kanina pa ako naghahanap sa inyo doon sa mga kwarto pero hindi ko kayo nakita. Juan Melchor pag ganitong oras ay wala kaming klase. Kaya nasa study shed kami na naghihintay sa susunod na klase namin Ganun ba? Uli ka na. Puntahan natin si Connie. Gusto ko kasi siya makausap Sige, samahan kita doon sa kinaroroonan niya para magkausap na kayo. May sadya ka ba sa kanya? Oo. Ara, gusto ko kasing makipagkaibigan sa kanya. At sinabi niya na hindi ko siya pwedeng dalawin sa bahay nila. Talagang hindi pwede. Kung lalaki ang dadalaw, baka ang isipin ng mami niya ay manliligaw kay Connie. Ha? Naku, stricto pala yung mami ni Connie, no? Ayaw pong paligawan ng anak niya. Ay, siyempre, nag-aaral pa ang beshi ko. Ang pangarap ng mami niya ay makatapos mo ng pag-aaral bago makipagnobyo. Pwede naman na makipagnobyo. Kahit nag-aaral, basta hindi istorbo sa kanyang pag-aaral. Basta yun ang usapan nila ng mami niya, na hindi siya pwedeng magpaligaw habang nag-aaral siya. Sige, tena doon sa study shed.
Connie, kumusta na? Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo? Ay, di naman. Dahil wala pa kaming klase. Mamayang 4:00 pa ng hapon. Ang ibig mo sabihin gagabihin ka sa pag-uwi. Pwede ba kitang ihatid? Kwan kasi. Sinusundo ako ng mami ko tuwing nagagabihan ako. Mm. Kaya pasensya ka na ha. Kung hindi mo ako maihahatid sa amin. Ayos lang. Basta, huwag mo kong pagbawalan kung pupuntahan kita dito sa universidad ninyo. Sige. Okay lang. Kung gusto mo makipagkaibigan sa amin ni Ara. Pero, huwag ka munang manligaw sa akin ha. Alam mo, Connie, hindi naman sa gabalang pakikipagrelasyon Kung pag-uusapan, basta hindi makakasira na yung pag-aaral. Hindi, gawin mo lang na inspirasyon sa buhay. Alam mo, hindi ko pwedeng suwayin ang mami ko. Malaki na ang sakripisyo niya sa akin Kaya kawawa siya kung hindi ko sundin ang kanyang mabilin. Alam mo, naiintindi naman kita dyan Connie. At sana, maging matalik tayong magkaibigan habang nag-aaral ka pa. Ay, maswerte ako ngayon. Dahil sa naupos ang ibinenta ko at malaki ang tupo. Ay, naku, sana. Ganito palagi. Kaya mag-u-order na naman ako bukas. Kailangan na samantalin ko ang pagkakataon. Gayong tong buwan ng Disyembre. Kailangan kong paghandaan ang mga bayarin sa tubig, sa kuryente, at sa tuition fee ni Connie. Mahirap itong nag-iisa na magtataguyod, lalo na nag-aaral pa ang aking anak. Kahit na nag-iisa, marami ring gastos. Teka, nalilibang ako sa pagbibilang ng napagbenta ko. Magsasara na nga pala kami. At saka ko susunduin sa universidad si Connie. Paring Melchor, parang malungkot ka yata. Bakit? Hindi mo pa nakikita yung crush mo? Kung pare, pinuntan ko siya dun sa school nila para makita at kinausap ko siya. Anong nangyari? Pero pare, hindi rin pwede doon sa school nila ang pagdadalawan mo. Pwede naman pare. Tinanong ko naman siya kung pwede akong bibisita lagi sa kanya. Pero pumayag naman Huwag lang daw liliguan muna. Ano? Oo. Pare, ano bang sinabing dahilan at ayaw niyang magpaligaw? May nobyo na ba siya? Wala naman, kaya lang. Sinabihan daw siya ng mami niya na unahin muna yung pag-aaral. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon habang hindi pa siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sana pare sinabi mo na hindi naman masisirang pag-aaral niya. Kundi maging inspirasyon niya habang nag-aaral pa. Yun na nga ang sinabi ko, pare. Pero hindi daw niya kayang suwayin ng mami niya Kaya hanggang kaibigan lang muna. Kaming dalawa. Mas mabuti yun pare. Para magkalapit din kayo. Kaya unti-unti na nahulog ang loob niya sa'yo. Kayaan mo lang na gano'n na magkaibigan kayo. Para makalapit ka sa kanya.
ka pumunta rito? Di ba susunduin kita doon? Wala ba kayong klase sa oras na ito? Opo, Mami. Dahil may sakit yung professor namin. At baka sa susunod na linggo na raw kami magkaklase sa kanya. Ay, ganun ba? Ay, nako. Talagang napapanahon ang pagkakaroon ng sakit. Kahit sino ay tinatabaan. Kung walang pag-iingat sa sarili. Pero kahit anong ingat mo, pag nahawa ka, yun, magkakasakit ka rin. Kaya nga po nagpunta ako dito Kisa maghintay pa ako ng 1 oras. Kaya ako na lang ang nagsadya dito. Ay, mas mabuti yun, Iha. Para matulungan mo akong iligpit ang mga nakadisplay na mga damit. Sige, Mami, para may pakinabang ka rin sa akin na pinag-aaral at sinusuportahan ninyo. Ay, oo naman, Iha. Yan ay tungkulin ko bilang isang ina. Na mabigyan ka ng magandang kinabukasan at maginhawang buhay. Nagpapasalamat ako sa inyo, Mami, dahil isa kayong uliran na ina. Iniisip niyo palagi ang aking kapakanan. Kaya asahan niyo, Mami, sa takdang panahon, ako naman ang magsusuporta sa inyo. Kung matanda na kayo at di na kayang magtrabaho, ako na ang bahala sa inyo, Mami. Usapan ninyo ni Melchior kahapon? Naunawaan ba niya ang dahilan mo kung bakit ayaw mo siyang dumalaw sa bahay ninyo? Pinagsabihan ko nga na huwag munang pumunta sa bahay. Sinunod naman. Basta dito lang muna sa universidad siya dadalaw. Pero alam mo ba, nagpasaring sa akin na dapat na may nobyo na daw ako ngayon para gawin kong inspirasyon at di raw makakasagabal sa aking pag-aaral. Ano namang sagot mo sa sinabi niya? Pumayag ka ba? Hindi. Ayaw kong suwayin si Mami, baka patigilin niya ako sa aking pag-aaral. Kaya uunahin ko muna ang pagtupad sa mga pangarap ko bago ako makikipagrelasyon. Sa bagay, yan ang desisyon mo. Wala ring magagawa si Melchior, kundi maghintay sa iyong pagtatapos sa kolehiyo. Siyempre naman, may pangarap ako sa buhay na nais kong matupad para mabigyan ko rin ng maginhawang buhay ang mami ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano bang plano mo pag natapos ka sa iyong pag-aaral? Magre-review ka ba para sa board exams? Oo naman, kailangan yun. Baka kukuha muna ako ng aking experience. Tapos, baka maisipan kong pumunta ng abroad para madali ako makaipon ng marami kong pera. Ha? Ganun ba? Ang dami mong palang plano. Baka makalimutan mo na ang iyong sarili mong kaligayahan. Maging matandang dalaga ka, ikaw rin. Hindi mangyayari yun dahil may naghihintay sa akin. At alam mo ba, 4 na beses siyang bumibisita dun sa universidad. At lagi siyang naghihintay nga sagutin ko siya. Ha? Bakit, Beshi? Nagtapat na ba siya ng kanyang pag-ibig? At binigyan mo ng pag-asa? Ganun ba? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Maalala ko, anak, yung sinabi mo na nililigawan mo. Ano ang resulta ng panliligaw mo? Malabo pa po yun Hindi ko pa sinabi dahil gusto niya kasi maging magkaibigan muna kami. Ano? Ang ibig mong sabihin ayaw pa niyang paligawan? Ganun ba? Ganun na nga ho, Nay.
Kaya maghihintay muna ako bago ko siligawan. Yun kasi gusto ng mami daw niya eh. Makapagtapos muna siya ng pag-aaral niya bago magkipagrelasyon. Mabuti naman kung gano'n. Kung iniisip ng babaeng yon ang kanyang magandang kinabukasan, na siya naman ang makikinabang balang araw. Tama ho kayo, Nay. Pero hindi na dalaw ko lang dyan doon sa school nila. Pinapasukan niya. Anak, baka naman wala siyang gusto sa'yo. Bakit hindi ka na lang humanap ng iba? Baka matagal pa bago siya makapagtapos ng kolehiyo. Hindi po, Inay. Siya lang ang mamahalin ko. Kaya pagtsatsagan ko siya. At kapag naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ko, siguro matututunan din niya akong mahalin. Sana nga po, Inay. Alam mo, Connie, may isang matalik akong kaibigan na may anak na binata. At gusto niya maging magbalai kami. Ha? Anong sinabi niya, Mami? Hindi ko pa yan kilala. Baka hindi maganda ang kanyang pag-uugali at hindi rin kami magkasundo. Huwag kang mag-alala, Iha. Saka ko na lang ipapakilala sa'yo pag malapit ka nang matapos. Siguro sa aking karawan. At iimbitahan ko siya para makita mo kung papasa siya sa iyo. Ha? Ang ibig niyong sabihin, kung hindi ko siya magugustuhan, hindi niya ako pipilitin, ganun ba? Hindi talaga, Iha. Dahil ayoko na ako ay sisihin mo kung nagkamali ako ng pagpili ng mapapangasawa mo. Ay, salamat naman kung ganun, Mami. Kung hindi kayo nakipagkasundo sa kaibigan ninyo. Dahil may pangarap pa akong gusto kong matupad. Kaya ayaw ko munang may ibang iniintindi. Sige, ikaw ang bahala, Connie. Ano bang pangarap mo, Iha? Pwede ko bang malaman? Gusto kong makapasa sa board exam. Tapos, gusto ko rin magamit ang aking pinag-aralan at makapunta ng abroad para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Sana magusto mo dito sa park na ito, Connie. Maganda dito, di ba? At malilibang ka sa mga nakikita mo sa kapaligiran. Oo nga eh. Alam mo, ngayon lang ako nakapasyal dito kasi nahihiya kami ng kaibigan ko na pumunta rito. Baka kalain ng mga makakita sa amin na naghahanap kami ng mga lalaki. Ganun ba? Mabuti naman kung nagustuhan mo. Ba't hindi ka na rin tumanggi na imbitahin kita dito? Hindi nga, dahil wala kaming pasok ngayon. At saka, sinabi ko kay Mami na may pupuntahan kaming dalawa ni Ara. Buti na lang at nag-text ka. Kaya nakapagpaalam ako kaagad kay Mami. Connie, matagal na tayong magkaibigan. At alam mo na rin siguro, yung gali ko. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Sana, huwag ka magalit. Ha? Ano ba yun? Importante ba yan? Dahil hindi mo masabi-sabi sa text mo eh. O kaya sa tawag. Oo, Connie. Mas mabuti na malaman mo. Kaysa, itago ko pa yung nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Melchor? Connie, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko eh. Para sabihin sa'yo na mahal kita. Ha? Melchor?
Magalit kaya si Connie sa ipinagtapat ni Melchor sa kanya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.